Amen. Kamusta po ang bawat isa? Batiin mo nga yung katabi mo na isang magandang ngiti. Ayan. Nagagalak po. Nagagalak ako. Nagagalak ang puso ko. Lalo nandyan si Kuya Gilbert. Sinasagot ni Lord ang panalangin natin. Amen. Kaya po, ang araw na to ay patuloy nating ideklara ang kabutihan ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ako kasama kita ngayon. Amen. Tayo po ay manalangin. Muli, saglit. Aming Ama, dakilang Diyos, salamat po sa araw na to. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na kaya kami nandito dahil sa iyo. Dahil sa kabutihan mo. Dahil sa iyong pag-ibig. Dahil sa iyong ginagawa sa aming mga buhay at sa aming mga pamilya, Panginoon. Kaya po, ang araw na to, Lord, patuloy kami magre-rejoice for we are more than conquerors, Panginoon. Dahil sa iyo, we are more than conquerors, Panginoon. At walang makakapigil, walang makakahadlang sa mga gagawin mo po sa inyong mga anak sa araw na to, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu. Patuloy ka pong mangusap sa aming mga puso't isipan. Mabuksan ang aming buhay sa mensahe mo. Matanggap namin to, maunawaan namin to. At ikaw lang po ang mataas sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 So patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa taon na to. For 2025, God will enlarge our territory. Amen? God is enlarging our territory. Tingnan mo ngayong katabi mo kung nag-enlarge. Huwag kayong mag-alala. Madalas, pag nakikita ko ni Tita Bibian, ay si Pastor na malaki ko. Nag-enlarge din na nga. Ay ko, Lord, bakit dito yung nagmamanifest sa tiyan, hindi sa ano. Amen? So, God will enlarge our territory. So, sa buwan po ng Marso, ang binigay sa atin na tema ng Panginoon ay territorial dominion o territorial na kapamahalaan. Last Sunday, pinag-aralan natin, inunawan natin, ano nga ba ibig sabihin ng dominion? Amen? Ito yung responsibilidad at otoridad na ibinigay sa atin ng Diyos para pangasiwaan, pamahalaan, alagaan ang kanyang mga nilikha. Amen? So that is dominion. It is the authority, the power to rule over, to control, to maintain. Amen? So, ang ginagawa sa atin ng Diyos, ini-equip niya tayo. Amen? Pinapalakas niya tayo, pinapatatag niya tayo para sa paghawak natin, handa tayo. Amen? Katulad ng, paborito ko itong example, kapag ikaw ay humawak ng youth, kailangan dapat ready ka kasi hindi simple yung dadaan. Mas lalo na yung mga hawak nila Charles, mas matindi yung laban doon. Amen? So, territorial dominion, binibigyan tayo ni Lord ng kapangyarihan, binibigyan tayo ng kapamahalaan, paano natin hahakbangan at lalakaran ang ginagawa niya sa ating mga buhay. Amen? So, tingnan po natin ang salita ng Diyos na ibinigay niya sa atin sa umaga na to. In 2 Timothy chapter 1, verse 7, ano pong sabi dyan? For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Sa Tagalog, ano pong sabi? Sapagkat ang Espiritu ang ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob. Amen? Kaya kung ikaw ay tinawag ng Diyos, hindi ito yung pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Amen?
Minsan dumadaan tayo sa mga sitwasyon ng buhay. Lord, bakit ba ganito? Hindi, kapatid, hindi kahinaan ng loob ang ibinigay niya sa atin, kundi espiritu ng kapangyarihan, espiritu ng pag-ibig, pagpipigil sa sarili. So ito yung ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ito yung inaasahan ng Diyos. Paano mamuhay ang isang Kristiyano? Una, may kapangyarihan, may power. Amen? Nagaganap sa'yo, nakikita sa'yo, na tunay at buhay ang Diyos mo. At syempre, kailangan may pag-ibig. Baliwala ang anuman kung wala tayong pag-ibig. Amen? Dapat nakikita sa atin ang pag-ibig ng Diyos. At pangatlo, dito minsan sumasablay. Bakit walang kapangyarihan ang buhay mo? Bakit hindi maramdaman sa iyong pag-ibig ng Diyos? Kasi walang pagpipigil sa sarili. Walang self-discipline. Walang control sa sarili. Amen? Sabi nga ni Pablo sa unang Korinto, kahit yung mga atleta, dumadaan sila sa mahigpit na training. Hindi lang basta sila sasabak doon, tatakbo bigla. Tapos, inaasahan nila, mananalo sila, hindi. Lahat tayo tulad ng atleta na kailangan sanay kang disiplinahin, tigilan at kontrolin ang iyong sarili. Amen? Kasi halimbawa, madalas itong binabanggit kasi mahal na mahal ko si Rosel. Mahal mo si Lord, pero mahal mo din yung Coke. Tingin mo magtatagal ka? Hindi. Kaya minsan sumasablay, nagkakaroon tayo ng problema dahil nawawala yung kapangyarihan, di makita yung pag-ibig. Nawawala ng pagpipigil sa sarili. Amen? Nawawala ng disiplina sa sarili. Nawawala ng control, ng training. Kaya ang buhay natin ay parang si Timothy. Siguro po, si Timothy, siya ay disciple ni Paul. Amen? Siguro, itong batang pastor na to, kasi mula bata siya, tinuturuan na siya ng kanyang nanay at ng kanyang lola patungkol sa salita ng Diyos. Tapos, kinuha siya ni Paul. Tinikit sa kanya, training siya para maging disciple. Tapos, ang madalas na bilin sa kanya, magpakatapang ka. Hindi binigay sa atin yung spirito ng kahinaan ng loob. Alam mo, nakaka-relate ako kay Timothy. Kasi dati, ang madalas kong idea, okay na ako maglingkod kay Lord. Okay na yung nasa behind the scene lang ako. Okay lang kahit hindi ako naka-front. Mas gusto ko yun. Sino yung ganun yung gustong ministry? Yung hindi siya yung naka-front. Laging support ka lang, assist ka lang. Tapos biglang tinawag ka ng Panginoon. Diba? Abangan nyo sa buwan ng Marso, may matinding lingkod ng Diyos. Tayong inimbita para magsalita ng kanyang mensahe. Amen? Huwag kayong mag-alala. Dadaanan nyo din yan. Amen? Lahat tayo dadaan doon. Bakit? Kasi, ito yung nais na mangyari sa atin ng Panginoon. Kasi yung spiritong nasa iyo, hindi yan yung papalungkotin ka. Bagkus, bibigyan ka niya ng tulong, lakas ng loob, para magawa mo yung kalooban ng Diyos. Amen? Kaya, kapag ikaw ay lumakad sa kalooban ng Diyos, mararanasan mo, may nangyayari. Amen? Kung ito yung sakit mo, may ginagawa ang Diyos, may pagbabago. Kung ito yung sitwasyon mo dati, may nangyayari. Bakit? May kapangyarihan. Amen? Merong pag-ibig. Di ba? Ang daming umaaway sa'yo, pero ano pa rin yung reaction mo? Nagpuputo ko tsinta pa ba tayo? O pinapanalangin na lang natin sila? At syempre, dapat merong yung si Lord, yung tumutulong sa atin para magkaroon tayo ng pagpipigil sa sarili. So, pag-aralan natin, ano bang topic natin ngayong umaga na to? Mula dito, nais pagbukosan ng Diyos patungkol sa dominion ay patungkol sa iyo, patungkol sa atin. Amen? Kaya ang title natin for this day is, You Need to
exercise your dominion. Kailangan gamitin. Kailangan i-apply yung dominion mo sa buhay mo. Kasi, dalawa lang naman yan sa buhay natin. Kapatid, dalawa lang ha. Either ito ka o ito ka. Okay lang kahit on ka lang, kahit yung pinakamababang klase, pero pag ginamit mo yung dominion mo, nung minsan naglalaro yung mga kabataan, tapos si Joshua yata yun, yung pawn niya, nakaabot dun sa kabilang side, sa chess, naglalaro ng chess. Doon ko na-realize, doon yung tinanong niya, di ba pastor, pwede naman dalawa yung reyna? Sabi ko, pwede ba yun? Kasi nga yung pawn niya, nakarating dun sa kabila. Pag nakarating sa kabilang side, sa dulo, yung pawn sa chess, pwede mo yung gawing reyna, pwede mo yung gawing bishop, pwede mo yung gawing rook. Amen? At doon ko lang, sabi ko nga, research ko, hindi pala ako sure. Hindi ko pala alam yung rule ng chess. Technically, sabi ni Google, pwede kang magkaroon ng siyam na queen. Hanggat pwede, hanggat kaya, hanggat may pawn ka na nakakapunta sa kabilang side, pwede. Amen? Kaya sa buhay natin, bakit ko binanggit yun? Sa buhay natin, binigyan tayo ng dominion ni Lord para hindi maging talunan. Amen? Kaya dapat alam mo yung nilalakaran mo. Hindi yung lagi na lang pag umaharap tayo kay Lord, parang lagi tayong talunan. Para tayong laging aping-api, pero sabi ni Lord, binigyan kita ng dominion, you need to exercise. Diba kung gaano, gusto niya ba ng sample ng Zumba ni Bioli sa kanina? Kung paano kumembot yung dalawa, talagang sinecheck ko yung video, hindi ko magaya, sorry. Kung gaano kumembot sila, talaga namang matindi, kailangan you need to exercise your dominion. At kung gusto niyo pong sumabay, may schedule sila ng Zumba. Maganda. Sa kababaihan, no, makapag-ano kayo, makapag-awain ng Zumba. Okay, 100 pesos lang daw po per head. Sabi ni May, 100 per head lang. Okay, so you need to exercise natin kapatid. Amen? You need to galaw-galaw. Sabi mo, galaw-galaw. Okay, bakit yung mga na-stroke kailangan ng therapy? Bakit? Alam mo, kung na-stroke, bakit kailangan ginagalaw-galaw? Okay, para dumalo yung dugo. At para hindi siya manatiling nakaganon. Amen? Hindi siya manatiling nakastop. Kasi pag ang katawan, pati ng katawan, hindi mo ginagalaw, eventually, titigas at titigas yan. Amen po ba? So, kailangan, sa buhay Kristiyano, kapatid, mga kapatid, sa buhay Kristiyano, bilang anak ng Diyos, kailangan mong gumalaw. Unless, hindi mo mararanasan yung pagkilos, yung kagandahan ng buhay na to. Amen? Yung gagawin ng Diyos, mamimiss mo. Bakit? Ayaw mong gumalaw ayaw mong kumilos. Kaya ito yung panahon, you need to exercise your dominion. Una, saan ba natin kailangang i-exercise, i-apply, gamitin yung ating dominion? Una, saan anong aspeto? Number one is in physical. Kailangan meron tayong physical dominion. Pamamahalang physical. Ano ibig sabihin ng physical? Tumutukoy ito sa iyong katawan, sa iyong physical, sa iyong laman. Na-realize po ba ninyo na madalas, ang gusto ng katawan mo, laging hindi yung gusto ng Diyos? Na-realize yan? Ang gusto ng katawan mo madalas, magbabasa ka ng Bible, excited ka, magbabasa ka ng Bible. Pag ulat mo ng Bible, saka ka naman inantok. Naramdaman yan? Kung kailan magpe-pray ka, saka ka inantok. Kaya kailangan, we need to have physical dominion. Ibig sabihin, ang namamahala, nakokontrol mo, yung nangyayari sa buhay mo. Paano mangyayari yon?
Lagi natin tandaan, dapat patay ka na. Sabi mo sa katabi mo, dapat patay ka na. Saan? Sa kasalanan. Dapat patay ka na sa sarili mo. Amen? At si Lord na ang nabubuhay. Si Lord na ang naghahari sa iyo. Ang Espiritu ang gumagana sa buhay mo. Amen? Kasi sabi nga, nung kinilala natin ang Diyos, nung kinilala mo si Lord, nung nag-surrender ka kay Lord, sa iyo na yung buhay na to. Ibig sabihin, pinapako mo na rin yung sarili mo doon, nung siya'y napako. Amen? Ibig sabihin, sinusurrender mo na, patay na to, Lord. Kaya nga, ang sino mang kay Kristo ay isang bagong nilalang. Dapat hindi na gumagana yung dating ikaw, dating pagnanais, dating mga gusto. Dahil ang gusto ng laman ay iba sa gusto ng Espiritu. Kung ikaw masusunod, nasaan ka paglinggo? Nasa mall. Yung reality lang, kung yung katawan mo ang masusunod, wala ka dito. Pero dahil hindi na si Lord ang naghahari sa iyo, meron ka na ngayong conviction. Di ba may nagbumupulong na sa iyo? Uy, gumising ka na. A-attend tayo ng linggo. Tanong, sa school, madalas to, bakit kung sino yung malapit, sila yung madalas nalilig? Kasi sobrang layo. Napansin ko lang, sa school namin, kung sino yung malapit, mas nauunahan ko pa sila. Sila pa yung madalas late. Okay? Kasi iba yung nais ng laman. Amen? Dapat, sa buhay natin, si Kristo na yung nakikita. Amen? So, kailangan, si Lord na yung naghahari. Kasi, ang taong nabubuhay sa laman, tandaan niyo to ang taong nabubuhay pa sa laman, ang taong hindi niya kaya kontrolin ang kanyang laman. Self-conscious. Selfish. Self-centered. Puro patungkol sa sarili. Diba? Kapag ikaw nabubuhay sa laman, merong tendency mainggit ka pa rin. Amen? Maging magagalitin ka pa rin. Walang tinginan muna. Ano muna tayo? Dito muna sarili. Wala mo nang gano'n. Pwede yung gano'n. Gano'n ka na lang yung nakatalikod tas mga gano'n. Wala mo na. Sarili mo na. Amen? Okay, kapatid. Kaya maraming Kristiyano ang nahihirapan. Bakit? Kasi hindi namamatay yung laman. Dapat mamatay yung laman araw-araw. Ibig sabihin, dapat sinusurrender mo na yung buhay mo sa Kanya. Hindi na yung gusto ko, Lord, kundi yung gusto mo, yung dapat masunod. Amen? Yung patay ba, may gusto pa ba yan? Si Rosel nakahiga na. Gugusto pa ba yan? Coke nga, Coke. Pwede pa ba yun? Wala na. Ganun dapat yung kasalanan sa buhay natin. Yung gusto natin. Dapat si Lord na lang yung gusto mo. Amen? Kung ano na lang yung gusto ni Lord. Para patas. Puro Coke madalas mong ginagamit. Paano pag may nag-aya sa'yo? Tagay. Isa lang. Mamaya pag-aaralan natin yan. Okay? So, lagi natin i-check sino yung naghahari pa sa buhay mo. Yung gusto mo o yung gusto ng Lord. Kapag ka self-conscious ka pa, nakapokus ka sa nararamdaman mo lagi, naiinggit ka, nagagalit ka, self-centered ka pa, kapag puro sarili mo, kapag selfish ka pa, malamang at malamang, ang naghahari sa buhay mo, yung laman mo. Amen? Kasi ang lagi mong focus, yung sarili mo, yung gusto mo, yung nais mo. Kaya naman, anong sabi ng salita ng Diyos? Anong sabi ni Jesus? In Matthew 26:41, ang sabi diyan, watch and pray so that you will not fall into temptation.
Paano ba tayo lalaban sa laman? Paano ba maghahari si Lord sa ating mga buhay? Sabi diyan, the spirit is willing, but the flesh is weak. Ano sabi sa Tagalog? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Kasi si Lord, nung panahon na to, malapit na siyang dakpin, malapit na siyang hulihin. Pumunta siya ng Gethsemane para manalangin. Sabi niya, magbantay kayo at manalangin kasi hindi na maganda yung nararamdaman ko. Iba na yung pinagdadaanan niya. Ikaw ba naman, malaman mo na ipapako ka sa krus? Anong mararamdaman mo? Diba? Kung siya lang yung masusunod, syempre ayaw niya, mahirap yun eh. Pero sabi nga niya, hindi na yung gusto ko yung masusunod, kundi yung gusto mo, Lord. Amen? So, nanalangin siya, kausap niya yung Ama. Pagbalik niya, ano nakita niya? Ano yung ginagawa ng mga disciple? Tulog! Kaya sabi niya, magbantay kayo at manalangin. Sinabi niya kay Pedro, upang huwag kayong madaig ng tukso. So, umalis ulit siya, nanalangin. Pagbalik niya, ano ulit? Tulog na naman. Amen? Kaya dapat ikaw ay Kristiyanong hindi tutulog-tulog. Amen? Okay lang matulog pag Sundays habang nagtuturo si Pastor. Labanan nyo kasi sabi dyan, magbantay kayo at manalangin. Diba? Bigat ng diskarte, Kuya Gandhi. Ano ba, napikit ka, tapos na gano'n ka. Pag binanggit ka dito, nananalangin po ako. Thank you, Lord. Amen. Sabi naman dito, manalangin, di ba? So, sa buhay natin, mga kapatid, kahit na yung mga disciples, kasama na ni Jesus, malapit kay Jesus, meron pa rin silang nadadaan ng mga tukso. How much more tayo? Amen? At paano natin ito pagtatagumpayan? Magbantay ka. Anong ibig sabihin? Dapat alam mo kung saan ka mahina. Di ba, pag mahina ka sa pera, doon ka maging mapagbantay. Pag mahina ka sa babae, doon ka maging mapagbantay. Pag mahina ka sa dumi, ano ba, madumi yung bahay, bigla kang nagiging volcano, yun yung kahinaan mo, doon ka maging mapagbantay. Cellphone ko. Yan. Alam mo, dapat yung kahinaan mo kasi yun yung babantayan mo, doon ka aatakihin. Amen? Maging mapagbantay tayo. At samahan natin yun ng pananalangin. Huwag na huwag natin aalisin. Kasi yun yung gagamitin natin para mapagtagumpayan yung tukso. Kaya kapag inaanto ka ngayong umaga na to, manalangin ka, Lord. Lumalakad na yung ano ko. Sabihin mo, the spirit is willing but the flesh is weak. Ginamit pa yung salita ng Diyos. Ano ibig sabihin ng the flesh is weak? Ang laman ay mahina. Kasi, nung nagkasala si Adan, pumasok yung kasalanan natin, yung katawan na to ay naging makasalanan. Kaya napakahina nito pagdating sa kasalanan. Pero dahil sa Diyos, napagtagumpayan natin ang kasalanan. Amen? Kaya, the spirit is willing, the flesh is weak. Laging may laban. Pero dapat sa buhay mo, anumang tuksong dumating, anumang temptation, di ba? May mga tao, pag nagka-problema, dun pa lumalayo kay Lord. Imbis na lumapit, dun pa lumayo. Di lalo ka nang mahihirapan. Amen? So ano ba yung mga nais ng laman? Okay, katulad ng lamig. Kapag mahina ka sa lamig. Samantalang si Pastor Remy ay nahihinitan. Okay? So, sabi sa 1 John 2:16, ano pong sabi? For everything in the world, ang lahat ng nasa mundo, tatlong bagay, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. Sa Tagalog, ano pong sabi? Ang lahat ng nasa sanlibutan,
Kaya kapag ang isipan mo, ang buhay mo, lagi nakatuon sa sanlibutan, papasukin ka ng tatlo na to. Una, ang pagnanasa ng laman. Ikalawa, ang pagnanasa ng mata. Pangatlo, ang pagmamalaki sa buhay na to. Galing ba to sa Panginoon? Hindi. Ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kaya dapat bantayan natin ating mga sarili. Dahil dapat makita si Kristo sa buhay natin. At mapapagtagumpayan natin ang lahat ng ito sa tulong ng Diyos, sa tulong ng Espiritu. Amen? Kailangan siya yung manahan sa atin. Kasi kung tayo lang, wala kang magagawa. Pero kapag ikaw ay lumapit sa Diyos, nanalangin ka, Lord, alam ko kaya kong pagtagumpayan ito. Amen? Kaya number 1, physical dominion. Ikalawa, dapat alam mo rin pamahalaan yung mga blessings at mga kaperahan na dumarating sa iyo. Kaya yung number 2, financial dominion. Okay? Pamamahalang financial. Okay? Dapat sanay ka mag-manage. Hindi ka isang one time, big time. Pag dumating na, sino dito yung yung pag nakaramdam ka ng pera, hindi ka na mapakali. Yung nanginginig na yung, anong bibiling ko. O kaya, hindi ganon. Check out. Alin ba dito? Ano naka-sale? Dapat sanay tayong pamahalaan yung mga biyayang dumarating sa buhay natin. Diba, naalala niyo yung pinamahalaan nung amo niya, yung 3 alipin. Yung isa na hindi alam kung paano i-handle yung kanyang ginto, itinanim sa lupa. Anong ginawa sa kanya? Nung bumalik yung may-ari, kinuha pa yun sa kanya at siya'y pinatapon. Amen? Ibinigay sa iba. Kaya dapat, alam natin kung paano i-handle yung mga blessing natin. Ang isang Kristiyano, dapat, sinong number 1? Si Lord o pangangailangan? Si Lord o pera? Kaya dapat, nagbibigay ka sa Panginoon. Amen? Madalas, pinupulaan ang born again, ang Kristiyano. Ang Kristiyano, pera-pera lang yan. Kung alam niyo lang kung gaano na ipaluwal ni Pastor Remy sa atin. Walang kinikita. Paluwal. Pero ginagawa natin yun para sa Panginoon. Para sa iglesia ng Diyos. Para sa gawain ng Diyos. Amen? Kaya dapat alam natin, sabi nga dito in 1 Timothy 6:10, for the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Pakinggan niyo ito kapatid Napaka ganda ng mensahe dito. Sabi niya dyan, sapagkat anong masama? Yung pera, yung salapi. Ang pag-ibig sa salapi, siya daw yung nagiging ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Hindi yung pera yung masama. Pag inibig mo na yung pera, yung salapi, yung mga bagay, yun na yung nagsisimula para ikaw ay gumawa ng mga masasamang bagay. Sabi dyan, pag daw inibig mo na yung salapi, ang ilang nagnasa rito, meaning ito yung focus nila, ay napalayo sa pananampalataya. Nalayo na dahil kay Lord. Nalayo na kay Lord dahil sa pag-ibig sa salapi. At tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Anong punto? Magandang paalala to kasi sabi ni Lord, unahin mo ko, hindi kita pababayaan. Diba? Kapag inuna mo yung pera, kaysa kay Lord, anong sabi dyan? Una, mararamdaman mo, malalayo ka na sa pananampalataya. Bakit? Pwede mo na ipagpaliban yung gawain. Pwede mo na ipagpalibin yung pananalangin, pagbabasa ng Biblia.
At kapag napapalayo ka na, ano daw yung ginagawa natin sa ating mga sarili kapag minamahal natin ang pera? Magiging masaya ka ba? Hindi. Sabi dyan, tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Aanhin mo ang pera kung ito ang destinasyon mo. Kaya lagi mong uunahin si Lord. Lagi mong ipilit sa mga kasamahan mo sa buhay. Unahin mo si Lord. Bakit? Kahit gaano kakaraming pera, dito ka pa rin darating. Amen? Kaya sabi nga dito, in Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Hindi pwede. Hindi pwedeng mag-contradict ang Bible. Tandaan natin ang pera saan dapat ilagay? Sa bulsa, sa kamay. Wag dito. Saan po? Sa bangko. Daming pera ni nanay, sobra. Pautang daw si Kuya Gandhi mamaya. Amen? Ulitin ko ang pera, hindi dito nilalagay. Hindi dito. Dito. Amen? Dito. Huwag mong mahalin ang pera. Huwag mong pagpukusan ng pera. Huwag mong, diba? Laging testimony ito ni Tita Ina. Pag pumupunta siya sa mga politiko. Hindi, pinapakita lang natin. Diba? Napapagod ka lang. Tapos ang makukuha mo, magkano yung huli? 200! Nagpuyat, nagpakahirap, napagod, nainitan, pumila ng matagal. Wala bang pa-jacket? Wala pa-jacket? Yeah? Kaya, unahin niyo muna si Lord bago to. Amen? Ang pera, wag naman ganito. Amen? Na para bang ayaw mo ng pakawalan. Mahal mo na yung pera pagka ganito. Pero kapag ang pera, ganito lang, dadaan at dadaan yan sa buhay mo. Pero ang tanungin nyo ngayon sarili nyo, pinagkulang ka na ba ng Diyos? Di ba? Hindi naman Matutulan tayo magtiwala. Kaya yung kaloob na binibigay sa atin, i-desire natin mga kapatid, na yung mga blessing natin, mas marami tayong maging parte sa kaharian ng Diyos. Amen? Mas lalo makakilos ang church para umabot ng mga kaluluwa. Amen? Dahil itong kamay mo, kapatid, pagpapalain niya ng Diyos. Amen? Pero yung pagpapala na yan, hindi lang para sa iyo. Hindi lang para sa pamilya mo, kundi para sa kaharian ng Diyos. Amen? Kaya dapat, alam mo kung paano i-manage ang iyong mga finances. Amen? So, pangatlo, physical, financial, may magsasabi naman sa number 2. Naku, napakadali pong i-manage ng pera namin. Wala po kasing i-manage. Wala hawak, hindi, kapatid. Minsan kasi, kung ano ka man ngayon, inaani mo yung buhay mo nung nakaraan. Amen? Kung nag-utang ka ng nag-utang dati, tapos ngayon, Lord, nahihirapan ako. Sino ba yung nag-utang? Amen? Hindi ko naman kayo sinisisi na nag-utang kayo. Kumbaga, alam mo ang nangyayari sa'yo, resulta yan ang ginawa mo. Kaya dapat, ngayon pa lang matuto ka na, maglista ka kung kaya. Ito mga gastusin ko. Kailangan ba to o hindi? Amen? Number 3,
Siguro naman, di na kayo mahihirapan dito as number 3. Patungkol sa mental dominion. Pamamahalang mental. Amen? Bakit? Kasi dito sa utak mo, marami nangyayari dyan. Maraming laban dyan. Marami kang alalahanin. Marami kang takot na mararanasan. Diba? Kasama tayo sa pagpipray ni Tita Vivian na may panahon na hindi niya mabuksan yung kanyang resulta ng kanyang laboratory. Bakit? Umaatake kasi ito. Pero naranasan niya na tapat ang Diyos. Amen? Na nung binuksan niya, maganda yung result. Kaya kailangan bantayan natin kung ano yung lumalagay dito. Kapag negatibo yan, kapag hindi yan maganda, ano yung ginagawa mo? Kapag hindi maganda yung tumatakbo dyan, eventually, papahirapan ka niyan. Amen? Katulad nun, hindi niya mabuksan yung result ng kanyang laboratory. Bakit? Amen? Kapag ito inatake na sa'yo, dapat alam mo kung paano susolusyonan. Amen? Lalo na yung mga magulang. Sabi ko nga, nung Wednesday sa kay May, dati, sarap maging anak, no? Wala kang iniintindi. Ma, anong ulam? Ganun ka lang. Ma, ayaw mo niyang ulam na yan. Ma, penging ganito, mga penging ganon. Pero pag naging magulang ka na pala, Gemma, pag naging magulang ka na pala, hindi madali. Amen? Hindi simple. Pag naging adult ka na, iba na yung labanan. Kaya dapat, alam mo kung ano yung mga tumatakbo dito. Pag hindi maganda, huwag mong hahayaang tumakbo dito. Amen? Sabi dito, ano daw yung dapat nating maging paalala. Romans 8:6, the mind governed by the flesh is death. But the mind governed by the Spirit is life and peace. Amen? Sa Tagalog, ang mag-isip sa makalamang kalikasan ay kamatayan. Ang mag-isip sa Spirito ay buhay at kapayapaan. Kaya kapag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos palagi, nag-worship, nananalangin, nire-ready mo yung puso mo na Lord, yung isipan mo na Lord, ikaw yung maghari dito. Amen? Dahil mararanasan mo yung buhay at kapayapaan. Ang hirap kayang maging mag-alala. Amen? Ang hirap na lagi ka na lang may inaalalang problema, may inaalalang babayaran, may iniisip na kung ano-ano. Dapat ang naghahari sa ating mga kaisipan kung paano tayo mag-isip ay ang Espiritu ng Diyos. Amen? Dahil ang dadali niya sa atin ay buhay at kapayapaan. Kapag ang focus ng isipan mo, puro patungkol sa mundo, halimbawa, mahilig kang makisabay sa mga trend, wala kang pakialam sa gawain ng Diyos, kapag iyon yung focus ng isipan mo, eventually, mahihirapan ka sa buhay na to at eventually, dadalihin ka niyan sa pagkakahiwalay sa Panginoon. At yun yung kamatayan. Kaya dapat, meron tayong pamamahala sa ating mga isipan. Amen? Sa paraan ng pag-iisip natin. Ako, isa akong resulta ng negative thinker. Puro pangit yung lumalagay dito. Kaya naging nana ako. Alam mo yung nana? Matingki. Masakit. Mag-coating masakit. Lagi ako may iniisip. Pagka gano'n yung pinakita sa akin, may iniisip na ako sa tao na yon. Tapos, iniisip ko, baka hindi nila ako magustuhan, baka mamali ako. Wala akong nagawa sa buhay ko. Pinahirapan ko yung sarili ko. Kinain ako ng consciousness na yon. Pero nung nakilala ko si Lord, lumaya yung buhay na to. Amen? Na walang ibang pinakamahalaga, kundi isipin mo
yung paningin sa'yo ng Diyos. Isipin mo yung gusto sa'yo ng Diyos. Amen? Huwag mo isipin yung dede. Isipin mo gusto ni Lord. Amen? Si Jay, panahon na ba yan? Okay, number 4. Nahulog na daw. Okay? Meron tayong dominion sa ating mga physical, sa ating katawan, sa ating laman. May dominion tayo dyan. May dominion ka sa finances mo. Tandaan mo hindi papayag ang Diyos na lagi kang hirap. May panahon lang ng pagsasaayos. May panahon lang ng pagtuturo. Para pag dumating na yung bagong mga pagpapala mo, ready ka. Kasi marami sa mas marami ang pinagpala na nawala sa Panginoon. Maraming mas yumabang, maraming mas nakalimot. Kaya kapag na-ready yung finances mo, may dominion ka over your mind. Because we have the mind of Christ. Dapat mag-isip tayo tulad ni Kristo. At pang-apat, meron din tayong social dominion. Pamamahalang panlipunan. Ibig sabihin, dapat hindi lang puro sarili mo yung iniisip mo, kundi dapat may concern ka din sa buhay ng ibang tao. May concern ka rin sa mga kasama mo sa church. May concern ka rin. Kasi ako naman tama, siya naman mali. Hindi na yun mahalaga. When you have social dominion, kaya mong i-manage yung mga differences. Kaya mong i-manage yung mga problema, mga conflict. Amen? Sino dito nakaramdam na ng tampo sa kapatid niya dito sa church? O nakaramdam na hindi maganda? Posible yun. Bakit? Meron tayong iba-iba tayo, hindi tayo magkakamukha Pero paano mo i-handle yun? Paano mo hahawakan yun? Paano mo sasagutin yung bulong ng diablo na magalit ka dyan? Tama ka Ikaw yung mas mahalaga. Ikaw yung mas dapat na lumapit sila sa'yo. Amen? Dapat. Tingnan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. In Romans 12:16-18, live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with anyone. Ano sabi sa Tagalog? Magkaisa kayo ng saloobin. Huwag kayong magmayabang. Diba? Kapag nasugatan yung buhay natin, pag nasugatan minsan tayo, nasaktan tayo, ang sinusunod doon ng diablo, maging mataas ka. Maging mayabang ka. Humiwalay ka. Hindi sila mahalaga sa'yo, hindi sila importante. Sinasaktan ka lang nila. Kaya sabi dito, huwag kayong magmayabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Amen? Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Ito ba ay sulat sa hindi mananampalataya o sa mananampalataya? Sa mananampalataya na to. Kaya panawagan ko sa ating lahat, huwag na ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng tao. Kung hindi maganda yung ugali ng tao na yon, huwag mong gantihan na hindi ganda ng ugali. Ipakita mo pa rin yung respeto. Amen? Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong mga kaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Amen? So tayo, dahil tayo ay patay na sa ating mga sarili, si Lord ay naghahari sa atin, dapat meron tayong kapabaang loob. Amen? Sanay tayong magpakumbaba. Hindi lahat ng laban ipinaglalaban. Tandaan yan. Minsan, ilaban mo ng humility.
ng kapakumbabaan. Sino dito yung mga Gabriela sila, yung lagi na lang may laban sa buhay, laging may reklamo. Hindi. Ang laban natin, idulog natin sa panalangin. Amen? Ano mang laban mo, idulog mo sa Diyos. Kaya, ang isang tao na may dominion, i-exercise natin yung dominion natin kung paano tayo makitungo sa bawat isa. Hindi porket elder ka, oy, mali yan, ganyan. Hindi ganon. Magkaroon tayo ng kababaan ng loob kung paano tayo makikitungo sa bawat isa. Hindi porket tama ka, may karapatan ka ng magalit. Amen? Si Jesus ba, nung pinako sa krus, nagalit ba siya? Anong pinakita niya? Pagpapatawad, kababaan ng loob. Amen? Kasi laging isa sa concern ni Pablo sa kanyang mga sulat, maging maingat ka kung paano ka makitungo sa mga kapatid mo. Huwag mong hayaan na maging katitasuran ka. Amen? Maging inspirasyon ka at kalakasan ng iyong mga kapatid. Number 5, at syempre, dito na ako magtatapos. You need to have spiritual dominion. Pagmamahalang spiritual. Amen? Na sa buhay mo, sa iyong pananampalataya, dapat binabantayan mo ang relasyon mo sa Panginoon. Dapat binabantayan mo yung relasyon, yung pagtitiwala mo kay Lord. Honestly, dati, nung ako ay hindi pa nag-aaral sa GLU, lahat ng napapakinggan ko sa FB na mga teaching, heart lang ako ng heart, i-inspired ako, like lang ako ng like. Pero nung namumula tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos, nagkakaroon ako ngayon ng filtering na hindi pala lahat ng tinuturo na mukhang kay Lord ay tama. Mas marami ngayon na mga maling katuruan lumalabas sa FB, sa YouTube. Kaya dapat maging maingat tayo, mapagbantay. Amen? Kasi kung ito ay mali, eventually dadalhin tayo nito sa mali. Kaya dapat we have this spiritual dominion. Katulad ngayon, hindi lahat na napapakinggan nyo, dapat tanggap lang ng tanggap. Pinag-aaralan nyo yun sa bahay. Amen? Katulad ng mga taga Berea. Masisipag sila. Alam mo, napakinggan nila kay Pablo sa sulat nila. Tapos, checkin nila. Tama ba to? Tama ba to sa salita ng Diyos? Kailangan, we need to have spiritual dominion. Kasi kung hindi ka nagbabantay, atakihin tayo ng kaaway. Kaya nga sabi dito, 1 Timothy 6:12, fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Sabi diyan sa verse 12, ipaglaban mo ng mabuti ang iyong pananampalataya, kapatid. Amen? May laban ba? Meron. Ipaglaban mo ng mabuti, kailangan may gawin ka. Kaya nga hindi pwede ang Kristiyano na tutulog-tulog. Kailangan dumating tayo sa punto ng maturity na kaya nating pumili. Kaya nating mag-check, ito bang kakainin ko ay mabuti o hindi. Di ba sino dito yung nakakita na yung mga bata, lalo na yung age na nagagapang, kahit tayo ng butiki, makita nga nandun na sa loob. Wala sila kasing knowledge pa, di ba? Bato, pangako ng bato, titikman. Ha? Minsan, sino ba yung may pisong na sa atin? O yung piso, masusubo. Diba, lahat tanggap, lahat sinusubukan. Kaya dapat dumating tayo sa age of maturity na kung saan bantay mo na. Amen? Pero kahit wala ka pa doon, andyan naman si Holy Spirit. You need lang to pray, read the Bible, and trust His leading. Amen? So, mga kapatid, ilaban mo naman si Lord. Sa mga kabataan, madalas, sugatan yung puso ko. Pero natututunan ko na paano i-handle.
Di ba? Ilalaban namin si Lord, mag-aaral kami parehas. Pag nalingat lang ako saglit, yung hawak-hawak ko, wala na. Kumawala na. At hindi lang sa mga kabataan yan. Sa lahat sa atin. Ilaban niyo naman si Lord. Amen? Ilaban niyo naman yung pananampalataya. No? Huwag kang basta-basta bibigay. Meron kayong gathering, tapos may gagawing mali. Makikisama ka ba o ilalaban mo si Lord? Tatayuan mo yung pananampalataya mo. Laban mo naman si Lord. Amen? Pag Sunday, katulad ng isa nating kapatid, di ba? Kanina malakas ulan, pero nandito ngayon. Huwag kayong pumayag na laging talo si Lord sa buhay niyo. Amen? Ilaban niyo si Lord. Bakit? Saan ba kayo dadalhin ni Lord? Sa malungkot na buhay o sa matagumpay na buhay? Amen? Kaya, kapag meron tayo ditong nawawala, kakamustahin nyo din. Amen? Social dominion. Dapat may concern ka rin sa mga kapatid mo. Amen? Lalo ngayon, hindi mo na kailangan puntahan. Pwede mo na lang i-chat, kapatid, kamusta ka na? Sino dito gumagawa nun? Diba? Magkang tayo, maging concern tayo sa isa't isa. Paalalahanan natin ang isa't isa. Walang ibang magtutulungan, kundi tayo din. Amen? Walang ibang magpapalakasan, kundi tayo din. Amen? Kaya, tandaan natin, we need to exercise our dominion. Amen? Check nyo kung paano kumilos, sumayaw si May sa si Tita Violi. Ganun dapat yung exercise natin ng ating pananampalataya. Una, recap natin. Kailangan pamahalaan natin mabuti ang ating katawan, ang ating pisikal. May mga tuksong darating, may mga temptation na darating, pero dapat, alam mo, yung kapangyarihang binigay sa iyo ng Diyos. Ikalawa, you have financial dominion. Amen? Binigyan ka ng karunungan ng Diyos ng katalinuhan. Katulad ng may mga business si Tita Yoli, di ba? Lalago at lalago yan. Dahil kasama natin ang Diyos. Amen? Lalago at lalago yan. Kaya dapat lagi natin hinihingi ng gabay ng Lord. Lord, paano ko ba ito i-manage? Kita niyo yung the King's power. Amen? Si Doña Tess. Bakit? Tuwa tayo sa buhay niya kasi mang pagpapala niya, laging bumabahagi sa gastusin ng church. Amen? Kasi yun yung purpose natin eh. Lagi mo tandaan ha, pinagpala ka ng Diyos para maging pagpapala sa iba. Pag bumibili ako kay Tita Violi pag Friday, kasi sa school, para makatipid ako, usually, nagmamakdo ako sa umaga. Doon ako maghihintay. 6 o'clock, nasa McDo, giginto na ako. Ang pasok ko, 8 o'clock pa lang. 8 o'clock pa. Kaya sobrang aga ko, maghihintay ako sa McDo. Pero nung dito ako nakakatulog, sabi ko, buti pala may tinda si Cavioli. Kasi bibili na ako doon ng spaghetti, bibili na ako doon ng ulam, nakakatipid ako. Tapos, laging may free Shanghai. Kaya masarap bumili kasi mayroong freebies. Dahil ko pa yung Jollibee sa McDo. Diba? You are called to be a blessing, kapatid. Amen? Huwag mo isipin na mahirap ka ngayon. Ito lang ako. Bless ka, kapatid. Amen? Number 3, you have this mental dominion. Pagganahin mo dyan sa utak mo. Huwag kang pumayag na negatibo yung lumalagay dyan. Mag-isip ka ng magagandang bagay, mabuti, yung ikalalakas mo. Amen? Katulad nun, may sakit ka. Anong iisipin mo? Gastusin? Iisipin mo yung mga result? O iisipin mo si Lord ay nagpapagaling? Si Lord ay nagpapalakas? Limited ba yung healing ni Lord? Hindi. Number 4, you have the social dominion. Hindi ka tinawag para sa sarili mo lang, kundi para din sa mga kapatid mo. Para sa mga tao na nakapaligid sa'yo. Amen? Kung may hinanakit sila sa'yo, kung may mga sitwasyon, dapat ikaw ay daan ng kapayapaan. Amen?
Hindi ka nagmamalaki. Isa sa pinakamahirap kong dinaanan yon na natutunan ko, yung mag-sorry ako kahit wala akong mali. Sabi ko, Lord, bakit ako magsasorry? Pero dahil sabi mo, Lord, sige, lalapit ako, mag-sorry ako. Bakit? Kasi yun yung gusto ni Lord, yung magkaisa tayong lahat. Amen? Kasi ang CLGM, papalakihin ng Diyos. Amen? Ngayon, kung tayo hindi nagkakaisa, ano mangyayari sa mga darating? Kung tayo hindi nagkakasundo-sundo, ano mangyayari sa mga darating? Aalis din yan. Pero kung nakita nila na nagmamahalan tayo, pipiliin nilang magstay. Amen? Nakita niyo ba yung pagmamahalan sa ating iglesia? Amen, di ba? Palaguin pa natin at panglima, spiritual dominion. Amen? Andyan si Holy Spirit sa'yo para gabayan ka sa tama at mali. Kailangan lang hasain mo. Katulad ng isang lapis, di ba? Ang lapis, pumupurol, nababali. Kailangan tasahan. Ganon din tayo sa buhay na to. Lagi tayong magbasa ng Bible, lagi tayong lumapit sa Panginoon. Amen? At sa lahat ng to, alalahanin natin yung sinabi ni Pedro. Dito ko kayo, may iiwan ng verse sa inyo. Sabi dyan, in 2 Peter 1, verse 10, be all the more diligent to confirm your calling and election. For if you practice these qualities, you will never fail. Amen? Sa Tagalog, ano sabi? Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. Sabi mo sa katabi mo, tinawag at pinili ka ng Diyos, di ka basta-basta. Amen? Tinawag at pinili tayo. Kaya dapat lakaran natin, sabi diyan, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na to, hindi kayo matitisod kailanman. Kaya ang buhay na binigay sa atin ng Panginoon ay siksik, liglig, umaapaw. Dahil ang nais ng Diyos, ang gusto ng Diyos, sumunod tayo sa kung anong pinapagawa niya sa atin. Amen? Huwag na tayong pumayag na lagi tayong natatalo. Amen? Huwag kayong pumayag na lagi na lang talunan. Exercise your dominion. Bakit? Dahil kasama mo ang Diyos. Amen? Hindi ka tinawag para manghina. Tinawag ka para mamuhay ng may kalakasan. Amen? So kapatid, salamat sa Panginoon dahil isang paalala to na you need to exercise your dominion. Every day, morning pa lang, umaga pa lang, Lord, mabuti ka ngayong araw na to. Amen? Masaya ako ngayong araw na to, Lord, dahil sa iyo. Magpupuri ako, Lord. Hindi yung paggising mo. Deklara mo agad, umaga pa lang, Lord, ikaw ang hari ko. Ikaw ang mga sunod sa araw na to. Kaya mag-e-enjoy ako sa buhay na to. Amen? So, salamat sa Panginoon sa mensahe tinanggap po niya natin at palampakan natin ang Diyos na buhay. So, ngayon po, tutungo tayo sa tithes and offering.